Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen, Kabanata 17. Tutulungan kita. Kinuha ni Chuyao ang tela mula sa kamay ni Long Chen at marahang ibinalot ang kanyang braso. Tahimik siyang bumulong, sorry. Si Long Chen ay kahit papaano ay naiiba sa sinumang nakilala ni Chuyao. Ang kanyang impresyon ay siya lamang ang mas mababang tao, na nang-ahas na lumaban sa kanya. Nakikita niya sa mailap at magaspang na mga mata ni Long Chen na siya ay isang lalaking hindi natatakot sa langit o lupa. Mas gugustuhin niyang masaktan ang sarili kaysa saktan si Chuyao. Naantig nito ang malambot na panloob na puso ni Chuyao. Nang maingat niyang pag-isipan ito, marahil ay talagang walang ginawang mali si Long Chen, o marahil ay hindi lang niya alam ang buong kwento. Ito ang unang pagkakataon sa lahat ng mga taon niya na nagsimula siyang makaramdam ng bakas ng pagkakasala. Ako, may sasabihin pa sana si Long Chen. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kami, ngayon ay tatawagin namin itong kahit. Kinagat kita, at ikaw. Namula ang mukha niya. Iba pa rin ang pakiramdam ng kanyang dibdib kumpara sa dati dahil hindi niya nakakalimutan ang dating nararamdaman. Hindi. Gusto kong sabihin, umiling si Long Chen. Nasabi na lahat ng kailangang sabihin. Tapos na ito, ano pa ang gusto mong sabihin? Medyo galit na sabi ni Chuyao. Oh pretty woman, ang gusto kong sabihin ay kinagat mo ang kaliwang braso ko. Bakit mo binabalutan ang kanang braso ko? Ngayon lang napansin ni Chuyao na sa kanyang kawalang ingat ay natali niya ang maling braso. Hindi lamang namula ang kanyang mukha. Ngunit nang makita ang kanyang walang magawang ekspresyon, marahan siyang nagmura, scoundrel, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Kinalas niya at iginapos ang kabilang braso ni Long Chen. It was just a flesh wound, kaya maliban sa medyo masakit, hindi ito masasabing seryoso. Si Long Chen ay tumatawa sa loob. Medyo nakonsensya man lang ang magandang babaeng ito. Ang kanyang diskarte na saktan ang kanyang sarili upang makuha ang kanyang tiwala ay ganap na gumana. Sa totoo lang, mayroon siyang mga gamot sa pagpapagaling sa loob ng kanyang special ring, kapwa para sa panlabas at panloob na mga sugat. Ngunit hindi niya inilabas ang mga ito upang maglagay ng maayos na palabas. Sa simula, hindi inaasahan ni Long Chen na gagana ng maayos ang kanyang plano. Kung ang kanyang malambot na diskarte ay hindi gumana, siya ay ganap na handa na harapin ang mas malupit na paghihiganti. Sa kabutihang palad, siya ay nahulog kawit, linya, at sinker para sa kanyang bitag. Ito ay lubos na nalampasan ang kanyang orihinal na mga inaasahan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng mahinang impresyon sa maharlikang pamilya. Malumanay niyang sinabi, ginagamit ang nakababatang kapatid mo. Gusto ni Zhou Yaoyang na gamitin siya para i-pressure ako. Pagkatapos ay ikinwento niya ang nangyari sa pagitan nila ni Zhou Yaoyang. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya kailangang pukawin ang kanyang damdamin, ang ginawa lang niya ay walang pakialam na ipaliwanag ang kaunti sa mga pinagdaanan niya. Pasensya na Long Chen. Ako ang nagkasala sa iyo. Nakonsensya ngayon si Chuyao, pakiramdam niya ay napakalayo na niya. Huwag kang mag-alala, sanay na ako sa ganito, walang pakialam na sabi ni Long Chen. Kahit na ang kanyang pananalita ay napaka-flat, kasama ng kanyang masungit na ekspresyon, nagbigay ito sa mga tao ng isang malakas na nakakagalaw na visual. Ang ekspresyon ni Long Chen ay nagdulot kay Chuyao na mas lalong nakonsensya. Para siyang nagpahid ng asin sa taong natatakpan na ng mga sugat. Haha, huwag mong seryosohin. Niloloko lang kita sa simpatiya, ngumiti si Long Chen. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya ang ngiti ni Long Chen ay mas lalong sumama ang pakiramdam niya para sa kanya. Maging ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mukha. Crap, huwag kang umiyak. Titigil na ako sa pagsasalita tungkol dito. Maaaring hindi natatakot si Long Chen sa langit o lupa, ngunit natatakot siya sa mga luha ng isang babae. Agad siyang nataranta at hindi alam ang gagawin. Mahika, mapapatawad mo ba ako? Broken-hearted na tanong ni Chuyao.
Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasamang tao sa mundo. Ayos lang, hindi mo naman kasalanan. Ang lahat ng ito ay sanhi ng ibang masamang tao kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili. Pag-aliw ni Long Chen. Pero, walang pero. Iwanan ang nakaraan sa nakaraan. Panatilihin ang masasayang araw at kalimutan ang malungkot na araw. Ganyan ko ginawa ito hanggat naaalala ko, sabi ni Long Chen. Salamat, Long Chen. Pinunasan ni Chu Yao ang kanyang mga luha, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Medyo nanginag ang puso ni Long Chen nang tumingin siya kay Chu Yao. Bagamat siya ay isang maliit na mas mababa kaysa kay Meng Qi, ang kanyang kagandahan ay sapat na upang pabagsakin ang mga lungsod. Lalo na kapag siya ay tumawa, walang lalaki ang mananatiling hindi matitinag. Nang makita si Long Chen na biglang nakatulala sa kanya, nagtanong si Chu Yao na nalilito, "Long Chen, bakit ganyan ka makatingin sa akin?" "Haha, ang ganda mo kasi." Mangyaring huwag gumawa ng anumang pagkakasala. Namula ang mukha ni Long Chen nang sumagot siya ng totoo. "Maganda ba talaga ako?" Seryosong tanong ni Chu Yao habang itinutulak ang kanyang pinong buhok sa likod ng kanyang tenga. Nagulat si Long Chen. Nagtanong, "Siyempre, maganda ka, baka hindi mo alam? Wala bang ibang nagsabi sa'yo?" Umiling si Chu Yao, na nagsasabing, "Sinasabi sa akin ng mga tao yan araw-araw, ngunit hindi ako nagtitiwala sa kanila. Hindi ko gusto ang mga taong peke sa akin araw-araw." Mukha siyang walang magawa habang sinasabi niya ito. Ito ay isang kaawa-awang tanawin na naging sanhi ng pananakit ng puso ni Long Chen para sa kanya. Kung ikukumpara sa babaeng umatake sa kanya, parang dalawang magkaibang tao. Hindi inaasahan ni Long Chen na may ganoong side si Chu Yao sa kanya. "Maghanap tayo ng mauupuan. Ang awkward kung tumayo ng ganito." Nakahanap si Long Chen ng malinis na batong mauupuan, at tumango si Chu Yao. Ngunit pagkaupo niya ay bigla siyang napabalikwas sa pag-iyak. "Anong mali?" Pulang-pula ang mukha ni Chu Yao. Galit siyang sumagot, "Lahat ng ito ay dahil sa'yo." Mabilis na napagtanto ni Long Chen kung ano yun at nakonsensya. Ngunit sa likod niya, ilang beses niyang hinaplos ang kanang kamay. Muling nabuhay ang napakagandang pakiramdam na iyon mula noon. Naglabas si Chu Yao ng mahabang kumot mula sa kanyang special ring at tinakpan ang malaking bato bago malumanay na umupo. Ngunit bahagya pa rin siyang nagkunot ng noo nang hawakan niya ang ibabaw dahil medyo masakit pa rin ito. Tungkol doon, pasensya na. Humingi ng paumanhin si Long Chen sa kahihiyan. Ang mga kilos niyang iyon ay hindi eksaktong akma sa imahe ng isang marangal na Ginoo. Ngunit sa oras na iyon, hindi inaasahan ni Long Chen na kailangang kumilos bilang isa. Dagdag pa, siya ay napakadiin kapag nakagat. Ang kanyang walang halong mga aksyon ay hindi talaga para samantalahin siya. "Hindi pa ako nakatagpo ng isang kakilakilabot na tulad mo. Ito ang unang beses na may nanakit sa akin." Namula ang mga mata ni Chu Yao sa hinaing. "Hoy, huwag kang umiyak. Paano kung hahayaan kitang tamaan din ako sa ilalim?" Nagmamadaling biro ni Long Chen nang makita niyang malapit na itong umiyak. "Ha, sinong gustong sumapak sa'yo dyan? Napakasama mong tao." Agad namang natawa si Chu Yao doon, isang ganap na pagbaliktad ng emosyon. Bahagyang nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na siya iiyak. Ang paghagupit sa isang prinsesa ay talagang naging mapangahas, kahit para sa kanya. "Long Chen, although masama kang tao, feeling ko hindi ka manloloko na magsisinungaling sa akin para lang makakuri ng favor. Pwede ba tayong maging magkaibigan?" Seryosong tanong ni Chu Yao. "Siyempre, basta sa susunod wag mo na akong isama sa net. Sa totoo lang, natakot talaga ako na bumitaw ka at hayaan mo akong mahulog." Natatawang sabi ni Long Chen. Natawa din si Chu Yao, naaalala kung gaano kalungkot ang hitsura niya noong binitawan siya nito dati. Pagkatapos ng pagtawa, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay naging mas maliit. Nagsimula talagang magkwento si Chu Yao tungkol sa mga bagay na pinagdaanan nila ng kanyang nakababatang kapatid.
Marahil ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na masasabi niya ang anumang gusto niya, ngunit talagang sinabi niya kay Longchen ang maraming bagay. Xu Yao, gaano na katagal nang hindi mo nakita ang kanyang kamahalan? Umiling siya. Hindi ko siya nakita mula noong ako ay 3 taong gulang. Hindi pa siya nakita ng aking nakababatang kapatid kahit isang beses. Tumango si Longchen. Medyo nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, nagpa siya pa rin na huwag magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Ang kanyang pagkakaibigan kay Xu Yao ay kasisimula pa lamang, kaya hindi siya maaaring biglang magtanong ng mga sensitibong tanong. Ngunit talagang gusto niyang malaman kung ano ang sitwasyon sa palasyo ng imperial. Sino ba talaga ang nagta-target sa Long family? 5 taon nang nag-iisa ang emperador bago lumabas ang tawag para bumalik si Long Tianxiao. Ngunit sa oras na yon nagsimulang tanggihan ni Long Tianxiao ang mga utos ng imperial. Ano lang ang nangyari sa panahong iyon? Bukod dito, ang kanyang ama ay hindi nagpadala ng anumang mga mensahe pabalik sa loob ng 10 taon. Bakit? Talaga bang pinabayaan niya ang kanyang asawa at anak? Kahit na ang kanyang mga alaala sa kanya ay medyo malabo ngayon, ang matatag na imahe ni Long Tianxiao ay malalim na nakatatak sa puso ni Longchen. Tiyak na hindi siya ganoong tao. Ngunit pagkatapos ay ano ang nangyayari? Si Longchen ay naipit sa isang malaking palaisipan, ngunit hindi rin niya ito mamadaling lutesin. Dahil habang papalapit siya sa katotohanan, mas magiging mapanganib ito. Bago siya magkaroon ng tamang lakas, kailangan ni Longchen na ipagpatuloy ang paghiga. Nagpatuloy si Longchen sa pagtatanong ng ilang paikot-ikot na mga tanong. Ano ang nangyayari sa iba pang mga prinsipe, at iba pa? Mukhang hindi hinulaan ni Xu Yao ang mga intensyon ni Longchen at inisip na interesado lang si Longchen sa kanya. Kaya nagpatuloy siya sa pagsagot. Medyo nahihiya siyang linlangin ang ganoong babae, kaya hindi na siya nagtanong para maiwasan ang pagtatambak ng kasalanan. Dahil papalapit na siya ng papalapit sa katotohanan, ang pinakamahalaga ay ang mabilis niyang pag-angat ng lakas. Ngayong kumpleto na ang paunang condensation ng kanyang Feng Fu Star at tumaas ang kanyang espiritual na enerhiya, maaari niyang dagdagan ang rate ng pagpino niya ng mga table tasks at ipagpatuloy ang pagpapakain sa Feng Fu Star. Kapag naabot na ng Feng Fu Star ang perpektong estado nito, maaari niyang atakihin ang blood condensation. Pagkatapos lamang maabot ang blood condensation realm, ang isang tao ay magiging isang tunay na martial artist. Sa ngayon, masyado lang siyang mahina. Ang isa pang bagay na ikinagulat niya ay habang ang Feng Fu Star ay lumaki, ang kanyang pisikal na katawan ay nagbago rin kasama nito at naging mas malakas. Ang Feng Fu Star ay parang bukal na nagpapalusog sa kanyang buong katawan. Ang kanyang kasalukuyang pagbabagong anyo ay ginawa siyang lubos na naiiba sa kanyang dating pagkatao. Ang kanyang pinakadakilang suporta ay ang 9-star Hegemon Body Art, ngunit ang diskarteng ito ay masyadong mahiwaga. Ang lahat ng nasa kanyang alaala ay kung paano ito linangin, walang iba tungkol dito. Nagpatuloy si Xu Yao sa pakikipagdaldalan sa loob ng 4 na buong oras bago nagsimulang makaramdam ng kahihiyan at nagsimulang magtanong kay Longchen. Tumawa si Longchen at nag-usap tungkol sa ilang mga kawili-wiling bagay. Wala siyang sinabi tungkol sa kanyang mapait na paghihirap. Tila, si Longchen ay may pambihirang talino sa pagsasalita at bibig. Paminsan-minsan ay umalingaw-ngaw ang maliwanag na tawa mula kay Xu Yao. Ang magaspang at kusang prinsesa na yon ay nagbago na at naging isang nananabik na babae. Namalaya na lamang nilang dalawa kung gaano katagal ang lumipas nang magsimulang lumubog ang araw. Nagtanong si Xu Yao, Longchen, maaari ba akong hanapin ka sa hinaharap para tumambay? Bahagyang nag-alinlangan si Longchen dahil natatakot siyang maging masyadong malapit sa sinuman mula sa imperial na pamilya, ngunit nang makita ang mga mata ni Xu Yao na puno ng pag-asa, hindi niya maiwasang sumang-ayon, syempre. Pero kailangan lang maging sikreto natin. Namula ang mukha niya at umiwas ng tingin ang maganda niyang mga mata.
Nagmamadali siyang bumulong, kung gayon kailangan ko nang umalis. Bumalik ka muna, maglalakad ako pauwi. Kung mapapansin ng prinsesa na may kasamang lalaki sa kanyang bundok, tiyak na magdadala ito ng malaking problema. Tila naintindihan din ni Chuyao at nagpaalam kay Long Chen bago lumipad palayo sa kanyang Hawk Eagle. Nang makitang unti-unting nawawala ang kanyang anyo, isang hindi komportable na pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Maya-maya lang ay napabuntong hininga siya at nagsimulang maglakad pabalik. Ngunit pagdating niya sa gate ng kanyang pamilya, nakita niya ang hindi mabilang na mga elite na tropa na lubusang nakapalibot sa Long Estate. Nagdilim ang kanyang mukha at agad na lumabas ang hangarin na pagpatay. Dahil dumating ka na naghahanap ng kamatayan, hindi ako magpipigil. Hindi na napigilan ang galit sa kanyang puso, dahil direktang sinugod niya ang mga piling tropa na nakapaligid sa kanyang tahanan. Pinalibutan ng daan-daang tropa ang Long Estate, na bumubuo ng mahigpit na pagkubkob. Isang nakabaluti na nasa katanghali ang gulang na lalaki sa ibabaw ng isang kabayo ang mayabang na nakatingin kay Mrs. Long. Namumutla si Mrs. Long habang nakikipag-usap sa lalaking iyon, habang si Bao at ang iba pang miyembro ng sambahayan ay takot na takot na takot na takot sa mga tropa. Nang lumitaw si Long Chen, lumiwanag ang mga mata ng lalaking iyon at malamig siyang sumigaw. Long Chen, sinaktan mo ng husto ang marangal na tagapagmana na si Zhou Yaoyang. Nakatanggap kami ng mga order para hulihin ka. Pupunta ka ba ng kusa? Ang mga tropang ito ay pawang mga elite na may mabigat na aura ng dugo. Paanong nakita ni Mrs. Long ang gayong pagpapakita ng layunin ng pagpatay? Siya ay kasing putla ng isang piraso ng papel habang siya ay nanginginig, malapit ng gumuho. Siya ay talagang bumagsak kung hindi pumunta si Bao upang suportahan siya. Hindi pinansin ni Long Chen ang lahat ng tropa habang naglalakad siya papunta sa kanyang ina. Sumakit ang puso niya nang makita kung gaano siya natatakot. Mama, huwag kang mag-alala. Panaginip lang ito. Kapag nagising ka na, mawawala ang lahat ng ito. Malumanay na sabi ni Long Chen habang hinawakan ang kamay niya. Isang magiliw na espiritual na lakas ang lumabas sa kanyang mga salita. Nakaramdam ng bigat ang talokap ni Mrs. Long, at nahulog siya sa isang malalim na antok. Bao Zhang Ma, maaari mo ba akong tulungang dalhin ang aking ina? Hindi makaya na ni Long Chen na makita ang kanyang ina na sobrang takot. Kaya ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas para direktang pilitin itong matulog. Kung hindi, bilang isang normal na mortal, magiging madali para sa kanya na magkasakit mula sa pagkaranas ng gayong takot. Sina Bao at Zhang Ma ay binuhat si Mrs. Long pabalik sa loob, habang sinabi ni Long Chen sa iba na isara ang mga pinto. Sa pagtingin sa taong nakaupo sa kabayo at naramdaman ang mahinang blood qi mula sa kanya, isang nakakatuwang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Long Chen. Kaya half-step blood condensation lang ito. Nang makita si Long Chen na kumilos ng mataas at makapangyarihan ng walang kaunting intensyon na umalis ng tahimik, inilibot ng lalaki ang kanyang mga mata. Long Chen, nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Isang krimen na napakatindi na walang makakapagprotekta sa iyo. Hinihintay mo bang personal kitang makuha? Malamig niyang sigaw. Ha, isa ka lang sarhento. Ang isang asong tulad mo ay gusto akong personal na hulihin? Huwag mo akong pagtawanan, panunuya ni Long Chen. Ang sarhento ang pinakamababang namumuno sa loob ng Phoenix Cry Empire. Ang isang taong tulad niyan ay walang nakaraang mga nagawa o tunay na kapangyarihan. Ito ay isang maliit na papel na pinuno ng koponan. Ngunit ang partikular na tao na ito ay naging labis na nasasabik sa pag-abot sa ranggo na iyon na hindi niya magawang tumahimik tungkol dito. Sa sandaling siya ay bumangon sa pagiging sarhento, nasanay na siya sa kanyang tungkulin. Ang mga salita ni Long Chen ngayon ay parang mga makamandag na arrow na tumatama sa kanyang puso. Naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha.
Siya ay nagmula sa mababang pinanggalingan at nagdusa ng higit sa 10 taon sa kampo ng hukbo bago sa wakas ay dumating ang isang pagkakataon para sa kanya na makapasok sa kaharian ng blood condensation, at pagkatapos lamang noon ay na-promote siya bilang sarhento. Ang kanyang kasalukuyang pinakadakilang tagumpay ay ngayon ay marahas na iniinsulto, na naging sanhi ng kanyang hangarin sa pagpatay. Long Chen, huwag mo akong pilitin na patayin ka. Ang lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at ang kanyang kamay ay pumunta sa espada sa kanyang sinturon. Kung maglakas loob kang ilabas ang iyong talam, hahayaan kong mahulog ang iyong ulo sa lupa. Ikinulong ni Long Chen ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Napakaseryoso ng tono niya. Hindi ito malakas at walang kaunting galit, parang isang malakas na eksperto na may walang katapusang kumpiyansa. Humihingi ka ng kamatayan. Ang lalaki ay umungal at bumaril sa kabayo, sinuntok ang kanyang kamao kay Long Chen. Ang dugo chi ay umikot sa kanyang katawan, at isang pulang kinang ang lumitaw sa kanyang katawan. Malinaw na nagpapakita na siya ay gumamit ng bakas ng kapangyarihan ng blood condensation realm. Nakuryente ang tingin ni Long Chen, at ang lamig ng mukha niya. Humakbang siya pasulong habang nagpapakawala rin ng kamao. Boom! Lumakas ang hangin nang magtama ang dalawang kamao. Ang magkabilang panig ay napaatras ng ilang hakbang mula sa pagsabog. Talagang napakawalan GMO sa maliit na kakayahan na ito. Malamig na nanunuya si Long Chen. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang pangungutya ng isang taong tinatawag na baldado ay nagdulot sa kanya ng sapat na galit para sumabog. Mamatay ka na. Hinugot niya ang kanyang espada at hinampas ito sa leeg ni Long Chen. Isang sumisipol na hangin ang tumagos sa tainga ng mga tao, na nagdulot sa kanila ng lamig sa loob. Parang naghihintay sa eksaktong sandali na ito, ang paa ni Long Chen ay tumapik sa lupa at umatras ng ilang talampakan sa makamulto na paraan, ganap na iniiwasan ang pag-atake. Ginamit ng retreat na ito ang mga bagong natutunang wind chasing steps. Bagamat siya ay nasa paunang antas ng pagsasanay nito, kasama ng pinagsama-samang mga alaala ng Pale God ni Long Chen ang isang walang katulad na pag-unawa sa mga meridian ng katawan ng tao. Sa ganoong pag-unawa, parang 10-10 taon na niya itong pinagsasanay. Sa isang hakbang, nakarating siya sa harap ng isang kawal at inabot. Ang sundalong iyon ay labis na nagulat at nagmamadaling itinaas ang kanyang talam upang harangin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nanginginig ang kanyang kamay at nawala ang talam. Sa susunod na sandali na makita niya si Long Chen, marahas niyang hinahampas ang kanyang espada sa sarhento. Ang sarhento ay wala pa ring balanse mula sa kanyang pag-indayog at hindi pa rin naihahanda ang kanyang sarili. Ang pag-atres ni Long Chen, pag-agaw ng isang talam, at pag-atake ay nangyari sa isang hininga. Ang sipol ng talam na humahampas sa kanya ay ikinagulat niya at mabilis niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas para harangin ito. Boom! Pagkatapos ng pagsabog, ang sarhento ay nakaramdam ng isang uri ng enerhiya na hindi niya kayang labanan, at siya ay napaatras ng ilang metro. Nang mapatatag niya ang kanyang katawan ay bumagsak ang kanyang tiyan. Sa kanyang mga taon ng karanasan sa mga labanan sa buhay at kamatayan, hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang talam. Sa isa pang napakalaking pagsabog, lumipad ang mga spark kung saan-saan habang ang malamig na liwanag ay lumipad ng 12-dosenang metro palayo sa isang puno. Dati, ginamit ng sarhento na iyon ang kanyang nakakagulat na intuisyon upang harangan ang isa sa mga laslas ni Long Chen. Ngunit hindi niya nagawang pigilan ang nakakatakot na lakas ni Long Chen. Nahati ang web sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo at lumipad ang kanyang espada. Ngayon ang sarhento ay wala na sa kanyang dating kayabangan. Siya ay ganap na natigilan at nawalan ng pag-asa habang ang isang malamig na liwanag ay kumislap sa harap ng kanyang mga mata, na lumilitaw na parang scythe ng Grim Reaper. Hindi. Ang nakakatakot na sigaw na iyon ay umalingaw sa hangin habang ang ulo ng sarhento ay lumipad sa hangin, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang ekspresyon ng pagkabigla at ayaw.
Nang humihina na ang kanyang kamalayan, bigla niyang naalala ang sinabi ni Long Chen noon. Kung maglakas loob kang ilabas ang iyong talam, hahayaan kong mahulog ang iyong ulo sa lupa. Sa wakas ay naniniwala na siya na hindi sinusubukan ni Long Chen na takutin siya, ngunit sinabi lang niya ang totoo. Sa kasamaang palad, huli na ang kanyang pagkaunawa. Ang walang ulo niyang bangkay ay bumagsak sa lupa. Matagal na bumagsak ang ulo sa ere bago tuluyang bumagsak sa lupa at gamulong palayo. Para naman sa lahat ng mga sundalo, lahat sila ay natulala. Mas bumigat ang mga sandata sa kanilang mga kamay sa sandaling ito. Lahat sila ay mga taong nakakita ng dugo noon, ngunit hindi kailanman ganoon kalupit na eksena gaya ngayon. Si Long Chen ay may ganap na walang ekspresyon na mukha mula simula hanggang katapusan, na kinukumpleto ang pagpatay ng hindi man lang kumikibo. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa kung siya ay nag-aapoy sa galit. Long Chen, naglakas loob kang patayin ang pinagkakatiwalaang tinyente ko. Naniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong sisirain ko ang buong Long Estate? Isang galit na sigaw ang biglang dumating mula sa malayo, habang naglalakad ang isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ang 12-dosenang mga eksperto. Nakalabas ka na ba sa wakas? Malamig na tumawa si Long Chen sa loob. Sa sandaling siya ay dumating, ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang suriin ang paligid at napansin ang mga taong nagtatago at nanunood mula sa malayo. Savage Marquis, karapat-dapat ka talaga sa pangalan mo. Ang hindi makatwirang pag-atake na tulad nito ay ang inaasahan ko mula sa isang taong may reputasyon mo. Tamad na sabi ni Long Chen habang nakasandal siya sa isang batong leon sa harap ng tarangkahan ng kanyang bahay. Ngayon sa bulwagan ng literatura nakagawa ka ng krimen laban sa ikapitong prinsipe, nasugatan ng husto ang aking anak, at ngayon ay pinatay mo ang aking pinagkakatiwalaang tenyente. HMTH. Kahit paano mo subukang paikutin ito, gusto kong makita kung paano ka aalis sa isang ito. Tingnan natin kung sino ang darating para iligtas ka ngayon, galit na sigaw ng Savage Marquis. Sa pagtingin sa taong ito na kasing tanyag ng kanyang ama, isang nakakatuwang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang isang taong may ganitong mahinang pamamaraan ay kasing sikat din ng kanyang ama. Anong kalokohan? Zhou Weiqing, mas naging tanga ka ba sa pagtanda mo? Sa tingin mo ba, ako, si Long Chen, ay isang taong nangangailangan ng pagliligtas? Tulala ka talaga. Inilabas ang jade tablet mula sa kanyang mga damit. Sinabi niya sa kanya, buksan mo ang iyong mga mata ng aso. Nakikita mo ba kung ano ito? Nang makita ni Zhou Weiqing na kilala rin bilang Savage Marquis ang diagram ng kill furnace na nakaukit sa jade tablet, ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na pagkagulat. Paanong posible? Paano ka magkakaroon ng tableta ng Pill Apprentice? Fake ba ito? Galit na tanong ni Zhou Weiqing. Idiot, naumay ka na talaga. Sige, para sa isang taong kasing tanga mo, bibigyan kita ng mas malapitan. Direktang ibinato ni Long Chen ang jade tablet kay Zhou Weiqing. Nang maingat niyang suriin ito, mas lalong nabigla ang kanyang ekspresyon. Bilang isang makapangyarihang nobleman, paanong posibleng hindi niya masabi ang katotohanan ng status tablets ng Alchemist Guild? At dahil nga sa nakilala niya ay gulat na gulat ang ekspresyon nito. Ang taong pumirma sa tablet na ito ay si Yun Qi. Alam ng lahat sa Phoenix Cry Empire na may utak ang pangalan ng Grandmaster na iyon. Maging ang mga sunod-sunod na henerasyon ng maharlikang pamilya ay kailangang maging magalang sa mga alchemist. Ang Alchemist Guild ay mayroong napakataas na antas ng impluwensya sa imperyo. Nakikita mo ba ngayon si Zhou Weiqing? Maaari mo bang ibalik sa akin ang aking tablet? Malamig na tumawa si Long Chen habang nakatingin sa natulala na si Zhou Weiqing. Ang ekspresyon ng Savage Marquis ay sobrang pangit. Gusto niyang durugin ang jade tablet sa kanyang mga kamay at makuha si Long Chen, ngunit hindi niya ito pinangarap. Ang ekspresyon ng Savage Marquis ay sobrang pangit. Gusto niyang durugin ang jade tablet sa kanyang mga kamay at makuha si Long Chen,
ngunit hindi niya ito pinangarap. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Longchen ang tabletang ito, ngunit ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan na si Longchen ay isa sa mga tao ng Alchemist Guild. Iyon ay mga taong mas mataas sa mga batas ng imperyo, at wala siyang kapangyarihang sumuko. Si Zhou Weiqing ay ganap na natalo. Ibinalik niya ang tablet kay Longchen. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Longchen at malamig siyang sumigaw, "Zhou Weiqing, ngayon ay pinalibutan mo ang bahay ng Field Apprentice ng mga Blades, isang masamang krimen. Kung hindi mo ako bibigyan ng kabayaran, pupunta ako sa Alchemist Guild bukas at sisigat ng aplikasyon para sa Phoenix Cry Empire para parusahan ka." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zhou Weiqing. Ang mga parusa ng Alchemist Guild ay talagang isang bagay na dapat katakutan. Puputulan nila ang imperyo mula sa mga medicinal field. Nakapareho ng pagsakol sa lifeline ng imperyo. Mukhang wala akong malinaw na pagkaunawa sa mga nangyari ngayon. Babalik ako kagad at mag-iimbestiga para mabigyan ka ng tamang kabayaran. Sa kasalukuyang katayuan ni Longchen, nalulunok lamang ni Zhou Weiqing ang kanyang galit. Ito ang unang pagkakataon na hinangaan ni Longchen ang Savage Marquis na ito. Ang kanyang kakayahang lunukin ang kanyang sariling dumi ay lubos na kamangha-mangha. Hindi nakapagtataka sa kabila ng paglipas ng mahigit 10 taon. Nanatili pa rin siya sa kaharian ng blood condensation. Dapat ay ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay kung paano lumunok ng dumi. Kahit paano o ano pa ang imbestigahan mo, bago ako magising bukas, mas mabuting malinis na ang aking ari-arian. Kung hindi, well, alam mo na kung ano ang mangyayari. Malamig na ngumuso si Longchen at hindi na naabala sa taksil na fox na ito. Diretso siyang pumasok sa loob ng kanyang estate at padubog na isinara ang mga pinto. Mahika, siya ay labis na naiirita sa mga pangyayari ngayon. Sa umaga sa bulwagan ng literatura, sa hapon sa Sunset Mountain, at sa gabi sa tarangkahan ng kanyang ari-arian, ang pakikipaglaban ng 3 beses sa isang araw ay tiyak na sapat na upang mairita ang isang tao. Pero at least mas nakakaakit ang nangyari noong hapon. Pagkaalis ni Longchen, naging mapula ang ekspresyon ng Savage Marquis. Hindi niya nakamit ang kahit katiting na layunin sa pagpunta dito ngunit sa halip ay nagudyok ng malaking gulo para sa kanyang sarili. "Guro, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Bilasin mo at simulan mong linisin ang kalokohang ito. Kahit na kailanganin mong dilaan ang mga mantsa ng dugo sa lupa para maalis ang mga ito, bilasin mo." Sa tiyan na puno ng galit at wala nang may lalabas, inilabas ito ng Savage Marquis sa kanyang mga sundalo. Nagmumura at nagngangalit. Sa huli, umalis siyang mag-isa. Crap, paano nakapasok ang maliit na brat na yon sa Alchemist Guild? Ngayon ay magiging mahirap. Madilim na ungol ng Savage Marquis sa loob. Nang makitang walang tao sa paligid niya, nagsimula siyang maglakad patungo sa palasyo ng Imperial. Sa isang maliit na silid sa gilid ng palasyo ng Imperial, isang gwapong lalaki sa edad na 20s ang tahimik na nakikinig sa ulat ng Savage Marquis. Nangyari ito ng biglaan at ganap na wala sa aking inaasahan, kaya ang iyong lingkod ay hindi nang ahas na kumilos sa kanyang sarili. Humihingi ako ng kapatawaran at patnubay ng ika-4 na prinsipe, sabi ng Savage Marquis. Ang gwapong lalaking iyon ay ang ika-4 na prinsipe na si Chu Xia. Ngunit ang nagpahiwalay sa kanya sa iba pa niyang prinsipe ay anak lang siya ng isang imperial na babae. Kahit na siya ay isang prinsipe, ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa sa iba. Ngunit dahil sa kanyang pagiging mababang profile, hindi siya nag-udyok sa paninibugho ng iba, kaya nagkaroon siya ng napakagandang relasyon sa lahat ng mga prinsipe. Halos lahat ng aristokrasya sa imperyo ay nadama na ang ika-4 na prinsipe ay may pinakamahusay na kakayahan para magmana ng trono, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya ipinanganak sa tamang ina. Ang ika-4 na prinsipe na si Chu Xia ay tumango at nagsabi, "Tama ka na hindi kumilos.
Ang katotohanang nagawa ni Long Chen na maging alchemist nang wala saan ay tiyak na nakakagulat. Nang makita ko ang kanyang tablet, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Para sa basurang yon na maging isang alchemist ay masyadong mapangahas. Napailing din ang Savage Marquis at kahit ngayon ay medyo hindi siya makapaniwala. Nakakatuwa, pagkatapos nitong masugatan ng husto si Long Chen ng iyong anak, tila siya ay ganap na nagbago at ngayon ay mas malakas na kaya niyang pumatay ng isang half-step blood condensation expert. Maaaring may higit pa sa nakikita rito. Ang ika-4 na prinsipe ay umikot saglit bago sinabing, bumalik at obserbahang mabuti ang mga galaw ng Long Estate. Tingnan kung may pumasok na kainahinala. Tandaan, huwag mahuli. Itong lingkod na ang bahala. Ngunit para kay Long Chen, bahagyang nag-alinlangan ang Savage Marquis. Huwag mo siyang abalahin kahit sandali. Isa lang siyang chess piece. Hanggat hindi siya tumalon sa chessboard, kahit may patron, hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay isang bagay na dapat nating maging sensitibo. Paalisan pansamantala ang iyong anak. Tama, kumusta ang mga sugat ng iyong anak? Tanong ng ika-4 na prinsipe. Salamat sa pag-aalala mo pang-4 na prinsipe. After his recuperation, he's already out of the forest. Nagmamadaling sagot ng Savage Marquis. Ngunit kung pag-uusapan, nang ibalik si Zhou Yaoyang, talagang natakot ng husto ang Savage Marquis. Ang mga pinsalang yun ay napakalubha na hindi niya nakilala ang sarili niyang anak. Ngunit kung ano ang maswerte kahit na ang mga pinsala ay mukhang nakakatakot, ang mga panloob na pinsala ay hindi masyadong malaki. Iyon ay dahil pinainom siya ni Long Chen ng medicinal pill para mapanatili ang kanyang buhay. Sa maikling panahon lamang ng paggaling at pagkatapos gumastos ng maraming ginto. Si Zhou Yaoyang ay nakabangon na at nakalakad. Maliban sa pansamantalang hindi niya kayang makipaglaban sa iba, wala na siyang malaking pagkukulang. Mabuti naman kung ganoon. Bumalik ka at tandaan mo ang sinabi ko. Panuorin silang mabuti, at kapag may nangyaring kakaiba, agad na iulat ito sa akin. Pinapatawad na ang iyong lingkod. Pagkaalis ng Savage Marquis, pumunta sa bintana ang ika-4 na prinsipe. Nakatitig sa matinding dilim, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang itim na tabing ng gabi ay hindi magtatagal magpakailanman. Mabilis na darating ang sikat ng araw. Long Tianxiao, hanggang kailan mo kayang labanan? Tuldok, kinaumagahan ng sumunod na araw, nang buksan ng mga tao ng Long household ang malalaking tarangkahan, nalaman nila na ang sahig ay ganap na naiinis, na ikinagulat ng mga tao ng ari-arian. Ang hindi nila alam ay ang mga tao ng Savage Marquis ay ganap na nahukay ang lahat ng mga tile na nabahiran ng dugo. Nang makita ang hindi pantay na lupa pagkatapos mahukay ang mga tile, ang taong yon na isinumpa niya ay isinasaalang-alang ito at inutusan ang mga taong nasa ilalim niya na ganap na i-tile ang sahig bago siya mapanatag. Napangiti si Long Chen nang mapanukso nang makita niya ito. Ang mga batang yon ay inaapi ang mahihina at takot lamang sa malakas. Ngayon sila ay magiging mas mahusay na pag-uugali. Ang unang ginawa ni Long Chen pagkabangon niya sa kama ay puntahan ang kanyang ina. Pagmulat niya ay parang panaginip lang ang lahat ng nangyari kahapon. Chen-er, anong nangyari kahapon? Bagamat nakita niyang ganap na ligtas si Long Chen, medyo kinakabahan pa rin siya. Nay, lumaki na ang anak mo at naging tunay na lalaki. Katulad ng aking ama, kaya ko ring protektahan ang pamilyang ito mula sa hangin at ulan. Mataimtim na sabi ni Long Chen habang hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Hindi niya nais na malaman niya ang labis, siya ay isa lamang ordinaryong mortal kung tutuusin. Bago ito, sinuri na ni Long Chen ang kanyang katawan. Ang mga meridian na ibinigay sa kanya ng langit ay napakaikli lang, at hindi lang dahil mayroon siyang masamang spirit root, ngunit wala man lang siya nito. Higit pa rito, ang kanyang ina ay halos 40 na at walang paraan upang linangin ang 9-star hegemon body art. Bukod,
Ang 9-star hegemon body art ay isang paraan ng paglilinang ng yang. Ang mga babae ay hindi nakapagsanay dito. Gaano man sinubukan ni Long Chen na suwayin ang langit, wala siyang paraan para baguhin ang natural na konstitusyon ng kanyang ina. Ang tanging magagawa niya para sa kanya ay hayaan siyang huwag mag-alala. Ang makita ang kanyang anak ay tila lumaki lamang ng magdamag, para bang nakikita niya ang imahe ng kanyang malakas na asawa. Hindi napigilan ni Mrs. Long na hindi mapakilos at nagsimulang tumulo ang mga luha. Good child, hindi ka natatanungin ni nanay. Pinagkakatiwalaan ka ni mama. Mabilis na pinunasan ni Long Chen ang mga luha ng kanyang ina. Tumatawa, Nay, lumaki na ang anak mo. Dapat masaya ka. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang special ring, dahilan upang lumitaw ang isang bote ng jade sa kanyang kamay. Bago siya makapagsalita ng anuman, nagtatakang nagtanong si Mrs. Long, saan ka nakakuha ng special ring? Hindi alam ni Long Chen kung tatawa o iiyak. Bakit parang kainahinala ang ekspresyon ng kanyang ina? Siyempre, alam niyang hindi solusyon ang laging pagtatago ng mga bagay sa kanyang ina. Upang mahawakan ang mga alalahanin ng kanyang ina, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang katayuan bilang isang alchemist. Sa anumang kaso, malalaman ito ng mga tao sa madaling panahon, kaya hindi na niya kailangang itago ito. Sinamantala rin ito ni Long Chen upang sabihin na pagkatapos niyang matalo, ang swerte ay sumikat sa kanya at nabuksan niya ang kanyang mga meridian. Ibig sabihin pwede na siyang magtanim ngayon. At nagawa pa niyang linangin ang isang pale flame at makuha ang mga kwalifikasyon upang maging isang alchemist. Nang pumunta siya sa Alchemist Guild, nagkataon na nakilala niya si Grandmaster Yun Chi. Agad siyang lumukso sa pagkakataong yun, ginamit ang awa para mapalapit sa kanya. Ginamit ni Long Chen ang kanyang mga luha para ilipat si Grandmaster Yun Chi, na sa wakas ay sumuko at gumawa ng eksepsyon upang hayaan siyang maging alchemist. Nang marinig ang nakakagulat na mga salitang ito, si Mrs. Long ay lubos na nataranta. Ngunit si Long Chen ay taimtim na nanumpa na ito ang katotohanan at kinuha din ang kanyang tablet para suriin ng kanyang ina. Noon lang siya naniwala, kahit na hindi siya isang cultivator, alam niya ang tungkol sa mga alchemist. Iyon ay isang supremely grand trabaho, para kay Long Chen na maging isa ay nagkakahalaga ng ilang henerasyon ng swerte. Ama, huwag kang gumalaw. Tutulungan kitang ilapat ito. Mula sa bote, kumuha siya ng ilang patak ng panggamot na likido. Marahang idinampi niya ito sa kanyang kamay, dahilan upang mapuno ng sariwang amoy ang silid. Isang hininga lang nito ay ganap ng makapagpahinga ng isang tao. Nang makita kung gaano kaseryoso ngayon si Long Chen, hindi gumalaw si Mrs. Long. Dahan-daang inilapat ni Long Chen ang panggamot na likido sa kanyang mukha. Isang malamig at nakaka-relax na pakiramdam ang agad na kumalat sa kanyang mukha. Chen-er, ano ba ito? Napakasarap sa pakiramdam, bulong ni Mrs. Pumikit siya at sarap sa pakiramdam. Hehe, ito ay isang espesyal na kayamanan na nakuha ng iyong anak para sa iyo. Manahimik ka lang, natatawang sabi ni Long Chen. Makulit na bata, nang marinig siyang tumawa at ayaw sumagot, ngumiti si Mrs. Long. Lalong uminit ang puso niya. Siya ang nagpalaki kay Long Chen mula pa noong siya ay sanggol, nagpapalit ng lampin pagkatapos ng lampin. Ngayong siya ay lumaki na, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang tungkulin ng anak. Kaya't nagalak ang puso ni Mrs. Long. Okay, pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. Dahan-daang iminulat ni Mrs. Long ang kanyang mga mata at nalaman na ang kanyang dressing mirror ay hawak ni Long Chen sa kanyang mga mata. Ano, sa pagtingin sa sarili niyang refleksyon, hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Paglingon niya sa kaliwat kanan, nalaman niyang tiyak na siya yon, ngunit mas bata na siya ngayon. Ang mga wrinkles malapit sa kanyang mga mata ay kupas na malaki. Ang kanyang orihinal na balat na nagsisimula ng matuyo ay naging sobrang makinis.
At ngayon ay lumitaw siya ng hindi bababa sa isang dekada na mas bata. Shen nananaginip ba ako? Hindi makapaniwala si Mrs. Long sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung nananaginip ka o hindi. Ngunit kung patuloy mong tinitingnan ang iyong sarili ng ganyan, tanghalian na ito nang wala sa oras, natatawang sabi ni Long Chen. Namula si Mrs. Long at bahagyang tinapik si Long Chen. Masama anak, ang lakas ng loob mong asarin ng nanay mo. Hindi pa ganoon kalit, ngumiti si Long Chen. Hindi lamang naging mas bata ang kanyang mukha, naging mas magaan din ang kanyang puso. Nay, pinino ko itong facial rejuvenation elixir para lang sa iyo. Bagamat katamtaman lang ang mga sangkap ng gamot, hindi problema para sa iyo na maging katulad ng ginawa mo noong ikaw ay 30. Ang facial rejuvenation elixir ay karaniwang nangangailangan ng facial rejuvenation fruit bilang pangunahing sangkap na panggamot. Ngunit ang mga iyon ay napakabihirang at si Long Chen ay hindi nakakuha ng isa sa maikling panahon. Gumamit siya ng isang uri ng facial rejuvenation herb bilang kapalit. Ang epekto ay mas masahol pa kaysa sa prutas, at kaya hindi nito maibabalik ang mga tao sa kanilang kabataan, ngunit ang pagbabalik sa ilang taon ng pagtanda ay walang problema. Talaga, Mrs. Long ay delighted. Sinong babae ang hindi nagpahalaga sa kanyang hitsura? Dahil ang kanyang asawa ay nasa ibang lupain mula sa kanya at si Long Chen ay may likas na kapansanan na pangangatawan. Ang kanyang puso ay labis na nahirapan at iyon ang naging dahilan ng kanyang mabilis na pagtanda. Nang makitang pagod na pagod ang kanyang ina, nabalot ng guilt si Long Chen. Talagang napakalaki ng ibinayad ng kanyang ina para sa pamilyang ito. Nay, iiwan ko po sa inyo itong bote. Bibigyan din kita ng ilang medicinal pill para magamit mo. Ginagarantiya ko na wala pang 1 taon, walang sino mang hindi nakakakilala sa amin ang maniniwala na nasa hustong gulang ka na para maging ina ko. Iisipin nilang kapatid kita, haha, natatawang sabi ni Long Chen habang nakahawak sa mga kamay ng kanyang ina. Itong pasaway na bata, huwag kalimutan ang napagkasundoan natin. Si Meng Qi ay isang asawang hindi mo mapapaalis. Wala akong pakialam kung anong paraan ang dapat mong gamitin, kailangan mong ibalik siya. Bagamat masaya siya ngayon, ang bagay na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Noong nag-isip si Long Chen tungkol sa pag-alis kay Meng Qi, halos nahulaan na niya kung ano ang nangyari. Ang babaeng kasing ganda ni Meng Qi ay isang taong hindi sesuko. Hindi niya maiwasang masaktan ang kanyang puso nang maisip niya ang ginawa ni Long Chen sa kasunduan sa kasal. Sa totoo lang, ito ay dahil sa kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan kaya ang kanyang anak ay kailangang magdusa sa pamamagitan nito. Sa totoo lang, si Mrs. Long ay nagsimulang makaramdam ng higit at higit na pagkabalisa sa loob. Ngunit hindi na ito muling binanggit ni Long Chen. Nang ipinakita niya ngayon ang kanyang mga kakayahan sa kanya, naisip niya kaagad ang bagay na iyon. Dati, si Long Chen ay hindi nakapantay sa kanya, ngunit ngayon na siya ay isang alchemist, ang kanyang katayuan ay tumaas. Hindi niya maiwasang ilabas ito. Dapat may pagkakataon ngayon. Mama, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba talaga alam ang pagkatao ko? Sinong maglalakas loob na agawin ang isang bagay sa akin? Noong bata pa tayo, hindi ko ba kinagat ang pinsan ko nang ninakaw niya ang mga laruan ko kaya umiyak siya at sumigaw? Natatawang sabi ni Long Chen. Kahit na saglit na tumawa si Long Chen, mabilis na napawi ang kanyang pagtawa. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Mula nang mapwesto ang kanyang ama sa hangganan, tila naalala niya na ni minsan ay hindi binisita ng kanyang ina ang pamilyang nasa tabi nito. Nasa miserableng sitwasyon na ang sarili niyang pamilya, kaya hindi na sinubukan ng kanyang ina na pumunta doon para humingi ng tulong. Hinawakan ni Long Chen ang kamay niya at sinabing, Nay, alchemist na ngayon ang anak mo. Tapos na ang mga mahihirap nating araw, kaya huwag mo nang isipin ang mga ganoong kalungkot na bagay. Matapos samahan ang kanyang ina ng ilang oras at makitang unti-unting nakaka-relax ang kanyang kalooban,
pumunta si Long Chen sa Alchemist Guild. Sa sandaling dumating siya sa Alchemist Guild, sinubukan ni Long Chen na pumunta sa refining room ni Yun Chi. Pero napatigil siya pagkapasok niya sa Inner Division. Ang Alchemist Guild ay nahahati sa panloob at panlabas na mga dibisyon. Ang panlabas na dibisyon ay bukas sa imperyo. Ang mga eksaminasyon para maging isang alchemist ay ginanap lahat sa panlabas na dibisyon. Gayunpaman, ang panloob na dibisyon ay ang tunay na Alchemist Guild. Noong nakaraang pagkakataon, nakapasok lang si Long Chen sa Inner Division para sa kanyang pagsusulit dahil si Grandmaster Yun Chi ang nangunguna. Kaya natural, hindi pa siya naharang noon. Ang mga hindi kwalipikadong tao ay hindi maaaring makapasok sa panloob na dibisyon. Ang bantay sa harap ng pinto ay isang batang hindi gaanong mas matanda kay Long Chen. Nakasuot siya ng medicinal apprentice robe, at ang kanyang ekspresyon ay mayabang habang tinitingnan niya si Long Chen. Bahagyang ngumiti si Long Chen at iniabot ang kanyang tablet sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa ilalim ng kanyang gulat na ekspresyon. Nang makitang mabilis na nagbago ang kanyang mapagmataas na ekspresyon sa pagkagulat. Hindi maiwasan ni Long Chen na medyo nasiyahan. Tila ang matandang kanya ay pinigilan ng napakatagal. Ngayon na sa wakas ay may angat na niya ang kanyang ulo, nagsimula siyang maging walang disiplina at makasarili. Pero alam niya sa loob-loob niya na wala siyang oras na mag-aksaya ng mga ganitong maliliit na bagay. Nang pumasok siya sa Inner Division, tinampal ni Long Chen ang kanyang noo, nakalimutan niyang itanong kung naroroon pa nga ba si Grandmaster Yun Chi. Kung wala man lang siya rito, hindi ba magiging sayang lang ang buong pagbisitang ito? Nang siya ay nagsisisi, isang dalaga ang dumaan sa kanya. Nang hindi man lang nag-iisip, pinigilan niya ito at nagtanong, "Excuse me, alam mo ba kung nasaan si Grandmaster Yun Chi?" Ang dalagang yon ay naglalakad ng nakayuko, at tila naiirita siyang napatigil ng wala saan. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang isang payat at mahinang bata na nakatingin sa kanya. Malamig niyang sinabi, "Bakit mo hinahanap si Grandmaster Yun Chi?" Bahagyang nag-ambala si Long Chen. Ang babaeng ito ay napakaganda, maaaring hindi siya maihahambing kina Chuyao at Meng Chi. Ngunit tiyak na siya ay isang pambihirang kagandahan na makikita lamang ng isa bawat 1,000 milya. Ngunit kahit na siya ay maganda, ang kanyang titig ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na medyo masama ang pakiramdam. Ang kanyang titig ay naglalaman ng isang hindi lihim na pagmamataas na nagpahirap sa mga tao na maging maayos ang pakiramdam tungkol sa kanya. "Gusto ko lang malaman kung nasaan si Grandmaster Yun Chi. Maaari bang sabihin sa akin ng batang ito?" Maaaring medyo hindi nasisiyahan si Long Chen sa loob, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtatanong ng napakagalang. "Sino ka lang? Bakit mo gustong makita si Grandmaster Yun Chi?" Maingat niyang tanong. Tinanong ng 2 beses sa halip na sagutin, umiling si Long Chen at hindi na nag-abala sa kanya. Pumasok siya ng malalim para maghanap ng ibang itatanong. "Hoy, may itatanong ako sa'yo. Bakit ang bastos mo?" Nagalit siya nang hindi ito sumagot sa kabila ng 2 beses niyang pagtatanong. Ilang hakbang lang ang ginawa ni Long Chen bago tumingin sa kanya. "Nandito ka para sa gamot, di ba?" "Ano?" Distracted niyang tanong. "Dapat ay mayroon kang sakit sa pag-iisip, kaya huwag tumakbo sa buong lugar." Panipi tuldok. Ang malamig na tugon ni Long Chen ay katatapos lang, at siya ay papaalis na, nang sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na unos ang lumitaw sa kanyang likuran. Dama po ang palad niya sa puso niya kasabay ng galit na sigaw. "Brat, humihingi ka ng kamatayan." Si Long Chen ay medyo nagulat sa loob, ang babaeng iyon ay mukhang mahina at mahina, ngunit ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng malakas na hangin kaya nahirapan siyang huminga. Siya ay nakagugulat sa tuktok ng chi condensation. Tungkol sa pag-atake ng palad na ipinadala niya sa kanya, naglalaman ito ng kanyang ganap na lakas. Dahil ang lahat ng espiritual na enerhiya ni Long Chen ay nakatago sa loob ng kanyang Feng Fu Star,
nagmukha siyang isang napakahinang iskolar. Kahit na ang mga ordinaryong chi condensation cultivator ay masusugatan ng husto sa gayong palad. Kung isa talaga siyang normal na mortal, napaka-posibleng mamatay siya. Ang hindi tinawag na pag-atake na ito ay napakasama. Dahil naiirita na si Long Chen sa kanya, hindi na rin niya napigilan ang sarili at nagpakawala ng sipa. Bang! Bago pa man maabot ng kanyang palad si Long Chen, ang sipa nito ay bumagsak sa kanyang tiyan at pinalipad siya pabalik. Napaatras ng ilang metro ang babae bago bumangga sa isang drying shelf para sa mga sangkap na panggamot. Ang mataas na estante ay gumuho, at ang lahat ng mga sangkap dito ay bumagsak at ibinaon siya sa ilalim ng mga ito. Sa galit na dagandong, ang mga sangkap na panggamot ay sumabog habang siya ay nagmamadaling lumabas. Ang kanyang buhok ay ganap na gulo at natatakpan ng mga bakas ng panggamot na pulbos. Mamatay, halos lumalabas ang apoy sa kanyang mga mata at ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay sumabog. Pinaghahampas ang kanyang mga kamay, lumitaw ang isang gintong ripple mula sa kanyang mga kamay at sumugod siya patungo kay Long Chen. Isinumpa ni Long Chen ang kanyang malas sa pakikipagtagpo ng isang brutes na babae. Paano siya nakatagpo ng ganitong kalokohan ngayon? Ang pag-atake na ito ay malinaw na isang battle skill na may sobrang lakas. Nang makitang gusto niyang kitilin ang kanyang buhay, naging malamig ang mukha ni Long Chen. Mayroon siyang Pill God's Soul, kaya nagkaroon siya ng ilang mababaw na karanasan sa labanan mula doon. Ngunit ang paglalarawan dito bilang mababaw ay tungkol lamang sa isang Pill God. Langgam lang talaga siya sa kanya. Ang kanyang mababaw na karanasan ay higit pa sa sapat. Ang pagkakaroon ng ganoong karanasan ay nagbigay sa kanya ng mahusay na mga kasanayan, at ang paghawak sa kanya ay isang piraso ng cake. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nasugatan mula sa kanyang sipa ay dahil hindi siya nagkaroon ng anumang espiritual na enerhiya dito. Ngunit hindi siya nagpapasalamat para dito at sa halip ay gusto siyang patayin. Ang layuning pumatay ay unti-unting nauubos sa loob ng Long Chen. Nang makitang sinisigawan siya ng babaeng ito, maaaring hindi niya ito patayin, ngunit kung maglakas loob itong lumapit sa kanya, tuturuan siya ni Long Chen ng hindi malilimutang leksyon. Tumayo ka, isang malamig na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Ang baliw na babaeng iyon ay parang tinamaan agad ng kidlat at hindi naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Guro, nagmamadali niyang tawag ng may paggalang. Ang taong dumating ay nakakagulat na si Grandmaster Yun Chi. Nagulat si Long Chen. Apprentice niya ba talaga ang lokong babaeng ito? Umiling si Grandmaster Yun Chi. Nasabi ko na ako, si Yun Chi, ay hindi kailanman tatanggap ng apprentice sa buhay na ito. Walang kwenta ang pag-aaksaya mo ng oras sa pagtambay dito. Master, mahina akong babae. Naglakbay ako ng libu-libong milya upang mag-aral ng Pill Arts mula sa iyo at nanatili na ako sa Alchemist Guild sa loob ng 3 buwan. Sa tingin mo ba hindi ako sincere? Medyo agrabyado na sabi ng babae. Maaari kang bumalik sa pinanggalingan mo. Walang pakialam na sabi ng hindi natitinag na Grandmaster na si Yun Chi. Hindi ako aalis. Maaari mo akong tanggihan araw-araw, ngunit mananatili ako rito hanggang sa tuluyan mo akong tanggapin, matigas na sagot ng babae. Bahala ka, pero tandaan, bawal ang physical force sa loob ng guild ko. Kung lalabag ka ulit sa panuntunang ito, ipapaalis kita, malamig na sabi ni Yun Chi. Pagkatapos ay lumingon siya kay Long Chen at sinabing, sumama ka sa akin. Natulala si Long Chen saglit. Kaya ang baliw na babaeng ito ay talagang gustong mag-aral ng Pill Refining kasama si Yun Chi. Ngunit si Yun Chi ay hindi natukso. Nang makita ni Long Chen ang kanyang mapait na titig, biglang napagtanto ni Long Chen na nagkamali siya sa pag-aakalang siya ay ibang tao na gustong maging master si Yun Chi. At iyon ang dahilan kung bakit siya tinanong niya. Umiling si Long Chen. Sinong maglalakas loob na kumuha ng ganitong apprentice? Sumunod sa likod ni Grandmaster Yun Chi, pumasok silang dalawa sa isang training room.
Nang makapasok na sila sa training room, mabilis na yumuko si Long Chen at sinabing, paumanhin, ang batang ito ay walang galang. Bahagyang ngumiti si Yun Chi. Hindi bale, hindi mo kasalanan yon. Nakita ko lahat ng nangyari. Ngunit talagang nabigla ka sa akin. Nagawa mong sip-in ang pinakamataas na eksperto sa chi condensation na lumilipad ng walang kahit kititing na espiritual na enerhiya. Nakita ko rin na hindi mo ginamit kahit kalahati ng iyong lakas. Kung hindi, tiyak na nasaktan ang babaeng iyon. Tinago mo talaga ang sarili mo. Nagulat si Long Chen, tila, minamaliit niya si Grandmaster Yun Chi. Gaya ng inaasahan, ang matandang ito ay napakatalino. Sa ilang sandali ay hindi niya alam kung paano sasagutin. Anak, lahat ng tao may kanya-kanyang sikreto. Wala ito. Gayunpaman, ang isang taong tulad mo ay hindi maaaring mag-aksaya ng kanyang oras. Kung hindi, ang napakagandang talento ay ganap na masasayang. Tila nagpahiwatig si Grandmaster Yun Chi ng isang uri ng mas malalim na kahulugan. Mabilis na napagtanto ni Long Chen na sinusubukan ni Grandmaster Yun Chi na sabihin sa kanya na umaasa siyang itutuon ni Long Chen ang lahat ng kanyang atensyon sa paglilinang sa landas ng tableta. Maraming salamat sa paalala, Grandmaster. Naiintindihan ni Long Chen. Gaano man niya sabihin, tiyak na may magandang intensyon si Grandmaster Yun Chi para sa kanya. Kinuha man niya ang kanyang payo o hindi, ang kabaitang ito ay pinahahalagahan. Nabalitaan ko kahapon na gumamit ka lang ng 3 stroke ng blade para patayin ang isang half-step blood condensation expert. Totoo ba? Tanong ni Grandmaster Yun Chi. Oo, totoo. Tumango lang si Long Chen. Ngunit sa parehong oras, may ilang pagdududa ang lumitaw sa loob niya. Noon, lubusan siyang napapaligiran ng mga sundalo, ayon sa sentido komon, walang ibang dapat makaalam nito. Para bang nakikita ang pagdududa ni Long Chen, ngumiti si Grandmaster Yun Chi at sinabing, ang mga tao mula sa imperial na pamilya ay dumating upang mag-imbestiga dito kahapon, nagtatanong kung si Long Chen ay isa talaga sa ating mga alchemist. Sinabi ko sa kanila na oo, at sinabi ko rin na ikaw ay aking estudyante. Tapos nawala sila. Hindi napigilan ni Long Chen na matigilan na ang Grandmaster na si Yun Chi na personal na nagsabing hindi siya kukuha ng apprentice ay kukuha ng sandaling ito para makilala siya. Siya ay natural na labis na naantig. Maraming salamat, guro. Hehe. Ito ay hindi gaano. Ang aking simbolo ay isang bagay na may halaga lamang kung ginamit, kaya huwag mag-atubiling. Bilang karagdagan, ang isang estudyante ay hindi katulad ng isang apprentice. Mahina hong ngumiti si Grandmaster Yun Chi. Mahika, bagamat ang pagtawag sa kanya na kanyang estudyante ay kinuha lamang ng kaunting pagsisikap mula kay Grandmaster Yun Chi, ngunit kay Long Chen, ito ay lubos na nakakatulong. Kasama si Grandmaster Yun Chi bilang kanyang suporta, mayroon na siyang malaking trump card na magagamit. Magagawa niyang tumayo ng mas tuwid ang kanyang likod. Grandmaster, ang dami mong nagawa para sa munting ito kaya hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Kung tungkol sa mga laban sa secular na mundo, ako mismo ang hahawak sa kanila, nakangiting sabi ni Long Chen. Sa reputasyon ni Grandmaster Yun Chi sa likod niya, ang kanyang mga gawain ay magiging mas maginhawa. Ang kaligtasan ng Long Estate ay tataas din ng malaki. Bagamat hindi makikialam ang Alchemist Guild sa mga laban na hindi sila kinasasangkutan, hanggat naging bahagi talaga nito si Long Chen, makukuha pa rin niya ang proteksyon ng Alchemist Guild. Sa sandaling magkaroon ng sapat na lakas si Long Chen sa kanyang sarili at hindi na kailangan ng proteksyon ng Alchemist Guild. Pagkatapos ay maaari niyang personal na lutesin ang makapal na ulap na nakapalibot sa misteryo sa kanyang paligid. Bagamat mayroon siyang ilang mga pahiwatig ngayon, hindi siya nang ahas na kumilos ngayon. Ang pagpapanatili sa kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya. So bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ni Yun Chi. Ngayon lang naalala ni Long Chen ang kanyang tunay na layunin ng pagpunta rito.
Nais ng batang ito na bumili ng ilang mga sangkap na panggamot sa utang sa guild. At kapag napino ko ang mga ito bilang mga table tasks, babayaran ko ito. Ang pag-withdraw ng mga sangkap na panggamot sa kredito ay karaniwan para sa mga alchemist sa loob ng guild. Madali nilang mababayaran ito gamit ang mga tabletang panggamot sa susunod na pagkakataon. Ito ay isang magandang deal para sa parehong mga alchemist at ang guild. Gamit ang tablet ng guild, nakabili siya ng mga panggamot na sangkap ng may deskwento, ngunit sa parehong oras, may tungkulin siyang ibenta muna ang kanyang mga pinong pills sa guild. Ito ang napagkasunduan ng ibigay sa kanya ng guild ang tablet. Maaari mong pinuhin ang mga table tasks. Medyo nabigla si Yunchi. Gusto kong humingi ng ilang mga payo mula sa guro. Bahagyang ngumiti si Long Chen, ngunit ang ngiting yon ay puno ng kumpiyansa.